Good morning po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula, batiin po muna natin ang ating mga katabi. Good morning po. Good morning. Sige po, ating pong buksan ang ating Biblia sa Hebreo 10:24 to 25. Sabi po dito, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Amen? Sige po, tapikin muna natin po yung mga katabi natin. Sabihan niyo po, kapatid, kaya mo yan. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo ngayong umagang ito. Maraming salamat po, Lord, sa pag-asa po na inyo pong ipinagkakaloob sa amin. We honor and glorify your name, O God. Kami po, Lord, ay nagpupuri sa inyo. Kami po, Lord, ay nagagalak at ang aming pong mga kasamahan, ang aming pong mga katabi ay patuloy po na nakikita namin bawat linggo. Ganun din po, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga pagpapala na inyo pong ibinubuhos sa amin pong pamilya, Panginoon, sa mga pagsubok, Panginoon, na amin pong napagtagumpayan. At sa amin pong kinakaharap, Panginoon, kami po ay tunay na nagpapasalamat because we know we have God. You are our fortress, O Lord. You are our hope. Kayo po ang aming sandigan. Wala po kami, Lord, na hindi magagawa kung wala po kayo. Kayo po, Panginoon, ang aming pong pag-asa. Kayo po ang aming liwanag sa lahat po ng mga pagsubok na amin pong kinakaharap. Ganun din po, Panginoon, as we honor you for this morning and we have this gathering, O God, bless us, Panginoon. Gabayan niyo po kami. Ihanda po ninyo ang amin pong mga puso at damdamin. We ask for forgiveness, Panginoon. Kami po ay lumuluhod sa inyo. Pakalinisin po ninyo kami. Lahat po ng aming mga innermost evil thoughts, Panginoon, kayo po ang makita at hindi po ang amin pong pagkatao. Tanggalin niyo po, Panginoon, lahat po, Lord, ng yabang, pagdududa, at lahat po, Lord, ng mga doubts. Cast them away, O God. We may have 100% focus po for today. Isantabi po namin, Lord, lahat po ng aming mga problema, mga kabiguan, upang kami po, Panginoon, ay maging buo. Ang mga puso po namin, O God, ay maging matabang lupa. Bless the pastor, Panginoon, who will deliver your word. Give him the honor and the wisdom of the Holy One, O God. Bigyan niyo po ng katalinuhan, O Lord, kalakasan at kapayapaan, O Lord. At ganoon din po, Lord, sa lahat po ng mga mamumuno, sa pag-awit, sa programa, at lahat po, Panginoon, ng parating na aming mga members. Gabayan po na sila, Lord. Give them the hedge of protection. As we go along, Panginoon, dito po sa aming bahay-sambahan. Ang lahat po ng ito, Panginoon, ang aming pong panalangin ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga sarili, ang ating puso't isipan para papurihan ang ating Diyos sa buhay. Share ko lang po ang kanyang salita. And the Lord said, I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord before thee. And I will be gracious to whom I will be gracious. I will show mercy on whom I will show mercy. Amen. Hallelujah, Jesus. Praise you, Lord. Lord, you are good.
Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah! Hallelujah! We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Let's declare His goodness. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Yes, Lord. You are good, God. Hallelujah, Jesus. Your mercies are new every morning. Great is your faithfulness, O God. Hallelujah, Lord. Thank you for your goodness, Lord. His gates with thanksgiving, come into his courts with praise. Enter his presence rejoicing. Singing great and mighty is his name. Praise him with the sounds of the trumpet. Praise him with timbre and harp. Let every creature in heaven and earth lift my sounds of praise.
sing with all their hearts, for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Yes, Lord, how good you are. Jesus the Son is exalted, maker of everything. Come now and bow down before Him. Lift your voice in hands, lift your voice to sing. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, For the Lord is good. for the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, for the Lord is good, For the Lord is good. for the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Yes, Lord, hallelujah. How good you are to us through all generations, Lord. Where would I be if you had not been by my side? How could I rise to meet the morning of the day? Your tender mercy always calling from behind. At times I could not see you, even though you were close by. Lord, you are good. And Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. Oh Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. Where would I be if you had not been by my side? How could I rise to meet the morning of the day? Your tender mercy always calling from behind. At times I could not see you, even though you were close by. Oh Lord, you are good. Oh Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. Lord, you are good. Oh Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures.
Help me to see you as you are, as you really, really are. Yes, Lord, how good you are to us. Thank you, Jesus, for your goodness through all generations, O God. Hallelujah. We love you, Jesus, O Lord. Hallelujah. Oh Lord, you are good. You are good, and your mercy forever new. Oh Lord, you are good. You are good, and your mercy forever new. And your mercy forever endures, and your mercy forever endures. Yes, Lord, hallelujah. To God be the glory. In Jesus' name, amen. Sige po, bago po natin tawagin ng ating pastor, ipag-pray po natin. Extend po natin ang ating mga kamay. Panginoon, tunay nga po ay patuloy kami nagpupuri sa inyo. Kami po, Lord Panginoon, ay papasalamat. Panginoon, ngayon po andito po ang aming pastor. Bless him, Panginoon. Bigyan niyo po, Lord, siya ng karunungan at katalinuhan. Mai-deliver po niya, Lord, with boldness, O God, ang inyong word. Ganun din po, Panginoon, sa lahat po ng mga makikinig, maging matabang lupa po, wala pong masayang, Panginoon, at maging mayabong po, Lord, na bunga. Ang lahat po ng ito, Panginoon, ay amin pong dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Pwede ba nating palakpakan muli ang Diyos? Hallelujah! Iyan na po ba yung pinaka-the best nating palakpak? Praise God. Nagtataka po kasi ako binubuhay pa tayo ng Diyos, pinagpapala tayo, tapos ang palakpak natin, gano'n. Pwede ho ba yung talagang dapat nararapat na palakpak? Praise God. Yamang ang atin pong ipipreach ngayon pag-alab. Let us be ablaze. Let us be aflame. Ano ho? San po tayo ablaze and aflame? Sabihin nga ho natin, apoy. Alam niyo po yung apoy, marami siyang katangian sa Biblia. Ang apoy po mahalaga kasi ang apoy nagbibigay ng liwanag. At sabi po ng Biblia, my word is a lamp unto my feet and a light unto my path, ang sabi ng aklat ng awit. Kaya ang apoy ay kailangan nagniningas. Ang apoy po kailangan mainit. Ang apoy po kailangan nagbibigay ng liwanag. Amen po ba yon? Kasi mahalaga po ang apoy. Kaya po, sa bawat isa po sa atin, meron pong ituturo ang Panginoong Diyos. At ito pong ituturo po sa atin, ayoko po kasing gamitin yung ibang synonyms o yung kaparehang salita Katulad halimbawa ng apoy, ang kanyang kahulugan ay ningas. May kasabihan tayo, yung ningas kugon, nag-apoy ng sandali pagkatapos namatay. Kaya ayoko gagamitin yung salitang nagniningas Ayoko rin gagamitin halimbawa po yung salitang umaapoy. Kasi it reminds us, of course, nung pong parusa sa walang hanggang apoy. Kaya po, nais ko po na binigay ng Panginoon, magamit yung salita pong pag-aalab. At sa umagang ito, ang atin pong ipapahayag ay may kinalaman po sa pag-aalab sa pagsamba. Ayan, pag-aalab sa pagsamba. Alam niyo po, maraming purpose po kung bakit nais ng Diyos na palagi po tayong naglalagablab
Talagang nag-aapoy ang pagsamba po natin sa Kanya. At isang salita po ang nais ng Panginoon, we have to be consistent. Hindi po yung umapoy bigla pagkatapos ho nawala, o kaya ho umapoy ng bigla, may trabaho, maraming gawain, nagkasakit, o kaya nagkaroon po ng mga pagsubok, ay parang nagningas kugon. Ang paglalagablab po ng pagsamba ay consistent po. Talagang apoy yan, naglalagablab, patuloy na umiinit po yan. Sapagkat mahalaga po, may mga bahagi po na pag-aaralan tayo ngayong umaga po na ito, na mahalaga para matuntun natin, bakit ba kailangan mag-ablaze tayo? Bakit kailangan pong maglagablab yung apoy ng paglilingkod sa Panginoon? Kasi mga kapatid, pag hindi po tayo naglagablab, God is an all-consuming fire. Pag hindi po tayo naging liwanag, maraming pwedeng piliin ng Diyos. Tatandaan niyo po, we are not indispensable. Kung ayaw nating maglingkod, pwede tayo ho na umalis. Ang Lord ang pipili ng kanyang mga tagapaglingkod. Ang Lord ang pipili ng kanyang mga tagapanalangin. Ang Lord ang pipili po ng masigasig na mga ngaral ng kanyang salita pag nawala ho yung apoy sa atin. Kaya nga, hindi pahintulutan ng Diyos na ang salita na ito ay hindi maipahayag kasi nais ng Panginoon ang bawat isa po, katabi ninyo, kaliwat kanan, nasa harapan ninyo, nasa likuran ninyo, ay tunay hong maglagablab sa apoy. Lagablab po ng paglilingkod sa Kanya. Alam niyo po, nung nangangaral po si Pablo, doon po sa iglesia ng mga taga-Roma, sabi niya po, yung ginamit niya doon, pagniningas Hindi ho paglagablab o pag-apoy. Maging maningas kayo sa espiritu, maging maningas. Magpakasipag kayo at maging handa, sabi ng Panginoon. Huwag kayong mawawala ng kalooban sa pananalangin at magpatuloy kayo sa paglilingkod. These very words na sinabi ni Pablo, ito po ay urgent, ito po ay mahalaga, ito po ay makabuluhan. Kaya nga po sa atin pong preaching, pinangalanan po nating pag-alab ng pagsamba. Tuturuan tayo ng banal na Espiritu ngayon kung paano maglalagablab muli sa paglilingkod sa ating first love. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa mga salita po ninyo. You are an all-consuming fire. At ang lahat ng paglagablab ng paglilingkod na ito ay niloloob mo para hindi kami manlupaypay, hindi kami manghina, hindi mawala po yung desire namin, Panginoon, ngayon at magpakilan pa man na maglingkod, na manalangin, na magbasa ng iyong salita, na lumakad po sa liwanag ng iyong katwiran. Kaya Ama, patuloy naming hinihiling sa inyo, buksan ninyo ang aming mga puso, pati na rin po ang aming pag-iisip upang makita namin ang tamang landas at lalo tigit po lumalim kami sa mga bagay na espiritual upang makilala namin ang tunay na Diyos tagapagligtas sa isang personal na pakikitungo, sa isang personal na relasyon. Hindi po kaila ang aming mga nagawang mga kasalanan. Marami po sa amin, Lord, nanlamig o kaya'y nawala po ang init ng paglilingkod sa inyo. But you are a God of restoration, Panginoong Ama. Pwede ninyong panumbalikin ang puso na nanlamig. Pwede ninyong ibalik ang mga nawala na po sa ministeryo. Pwede ninyong tawagin ang muli po, Panginoon, na tumalikod at sa pag-asa po na muli niyo po kaming bibigyan ng panibagong kalakasan. Panginoon, iniaalay namin ang mga huling yugto ng aming buhay upang makapaglingkod sa inyo sa espiritu po at katotohanan. Muli, Ama, maraming salamat po sa lahat ng inyong pong pagpapala, lalo tigit sa kapatawaran po ng aming kasalanan. Sinasadya o di sinasadya, malaki man o maliit, maging ito man ay inihayag, ikinublit, itinago po namin. Without the shedding of the blood of the Lamb, there is no remission, forgiveness of all our sins. Maraming salamat po. Ang pinakamataas na papurit pagkilala po ay tanging sa iyo lamang po, sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen. Bigyan nga ho natin ng pinakadakilang palakpak. Thank you, Lord. Praise God. Gaya po ng ipinahayag ni Pablo sa iglesia ng mga taga-Roma, dito po sa Romans chapter 12, makikita po natin tingnan natin at himay-himayin natin ang mga mahalagang paanyaya at salita ni Pablo, lalong-lalo na sa atin pong mga nanlalamig. Sabi po dito, huwag mga tamad sa pagsusumikap. Can we say amen? Marami po kasi sa atin, kinatatamaran po natin talaga ang gawain ng Diyos. Pero kung talaga pong masigasig po tayo, may paalala po si Pablo, huwag kayong magagalit po,
Ito po ay paalaala sa akin, paalaala ni Pablo, paalaala ni Kristo sa lahat. Hindi po ito paalaala ng pastor sa inyo. Ito po ay paalaala na isinulat sa Biblia, 2,000 taon na po ang nakakaraan. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa Espiritu. Let us be ablaze. Let us be aflame in the Spirit. Mapaglingkod sa Panginoon, mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatyagain sa panalangin. Can we say amen? Pwede ba natin sabihin, magmatyagain sa panalangin? Mamaya matututunan ninyo bakit mahalaga. Anyway, pastor, nananalangin naman ako. Have you felt the presence of the Lord when you pray as a group? When you pray as a congregation? Pagka ho nagsama-sama tayo sa panalangin, kahit online yan, sabi ho rito, magmatiisin sa kapighatian, magmatyagain sa panalangin. Pastor, okay naman ako, nananalangin naman ako. Well, then good for you. Sana totoo. Pastor, nandun naman ako sa trabaho, nananalangin po ako. Ay, mabuti po. Pero ang sama-samang panalangin po, it breaks bondage. May mga kasama kami sa panalangin, nasa tanikala po ng mga tukso, kinakalagan ng banal na Espiritu because you have been part of the prayer circle. Pero kung wala ho, that's good, It's between you and God. Ako po ay naghahayag lang dito ng salita ng Diyos. Busy ako, pastor, Palagi natin titignan. Ang Diyos hindi naging busy sa buhay ninyo. Kaya nga tumitibok pa yung puso ninyo Kaya humihinga ho kayo ngayon Kaya malakas kayo ngayon. Hindi po naging busy ang Diyos para kayo ay buhayin niya araw-araw. Kaya paalala po yan Sabi po dito, maging matiyagain kayo sa panalangin, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal. Let us be sensitive at maging mapagpatuloy. Let us be consistent dun sa pagningas natin sa Espiritu. Alam niyo po, ang mga Kristiyano, nung dumating ang tinatawag nating Pentecostes, doon po sa aklat po ng Gawa, bumaba po yung apoy mula po sa kanilang ulo. And that is symbolism, Ngayon wala nang bababaho na apoy. But they were ablaze by the Spirit. Yan nga ho yung sinasabi. Nagningas ho sila sa Espiritu. And their lives were never the same again. Nung sinabi ni Kristo ho kay Pedro, halika, samahan mo ako at gagawin kitang mamamalakaya ng tao. That has forever changed the life of Peter. It has forever changed the life of Andrew. Sila'y magkapatid. Nung tinawag sila ni Jesus, sumunod ka sa akin at gagawin kitang mangingisda ng mga kaluluwa. Magsimula noon, there's no turning back. Talaga pong naglagablab sila, talaga pong nag-init sila. But of course, ang pagiging maalab natin sa pagsamba, alam niyo yung salitang aandap-andap ang kandila. Pag nahanginan po yan, minsan nagfi-flicker ang tawag po dyan. Hindi naman 100% po ang kandila natin, palaging maningas Darating po ang pagkakataon, aandap-andap po yan, mamamatay pa nga ang kandila natin. Pero ang sabi po dito, maging mapagpatuloy. Can you say amen? Kaya po ang keyword natin dito, maningas sa Espiritu. Dapat naglalagablab tayo sa paglilingkod sa Diyos. We are not a Sunday Christian. We are not a morning Christian. Na hanggang panalangin na lang po paglabas natin, tapos na ang obligasyon ko. Nakita na ako ng mga tao sa church. Ako po ay nabati na nila. That's enough. Nakita na nila ako, ibig sabihin active ako sa church. Mali ka, kapatid. Dahil ang Diyos na higit na nakakakita, kahit wala ka sa church, kahit ikaw ho nasa trabaho, kahit ikaw po ay nasa ibang lugar, alam niya kung prioridad mo siya o pangalawa lang siya sa buhay mo. Amen po ba yun? Magagalit na kayo sa akin pero sinasabi ko po yung totoo. Hindi ka naman makakapagsabi ng totoo po pag hindi mo nilalakaran po ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, sabi po ng aklat ng 2 Korinto 13:5, suriin natin. Tignan natin yung ating sarili. Tignan natin kung tayo po'y nasa pananampalataya po o wala. Alam nyo po,
Sa panunungkulan, meron tayong tinatawag ng mga leadership practice and training eh. Lahat ho yan, nadaanan na namin bilang isang administrador ho. Nagte-train ho sa amin, British Council, ang nagte-train po sa amin, mga kapatid, Psychological Association of the Philippines, lahat ng uri ng liderato pinagdaanan po namin. Pero ako po hindi dumaan at naturuan ng mga liderato na yan because ang banal na espiritu ang siyang nagtuturo ng tamang pamumuno. Hinubog po ako ng pamumuno dahil krinaf ng Diyos sa puso po na magpakumbaba. Krinaf ng Diyos sa puso ko po na magkaroon ako ng isang leader. Naalala ko po yung sabi ni Pastor Noli, krinaf po ng Diyos na makita ko ang tunay na pamumuno dahil nandun ka na sa pagkakataong pwede mo nang iitsapwera, pwede mo nang tanggalin yung pinuno mo, pero kailangan mo siyang protektahan. Sabi po ng aklat ng Ezekiel, doon po sa 22:30 ng Ezekiel, no one is standing on the gap. Kaya nga ho, nung nakita ko po, sa kabatiran ng lahat ho, bago po ako dito, meron po tayong senior pastor, Pastor Noli Bilog. Asawa po siya ni Sister Linda Bilog. Ginamit po siya ng Diyos para tayo'y makakilala. Unexpectedly po, na-stroke siya noong 2006, di ho ba? Paralyzed po siya, hindi siya makapagsalita. Kaya nga yung mga ibang kasamahan ko sa Marbal sabi ko po, nagpapasalamat ako, pero kung minsan lumalabas yung mga motibo ninyo sa puso. May isang pastor ho dito, lumapit. Sabing ganun kay doktora, na chairman natin dati, wala nang silbi yung pastor ninyo, so i-join na lang natin yung church namin at ako magiging senior pastor. Napag-isip din ng chairman natin yon, sabi ko, kayong bahala po. Kung gagawin nyo po yan, mananagot kayo sa Diyos. Ano ho bang plano niya kay Pastor Noli? Tatanggalin na raw. I will stand on the gap. Kahit na mayaman kayo, ako'y tatayo po, wag lang tanggalin yung liderato ho dito. Because God is testing you, testing our heart, kung magiging mainit pa ba tayo sa paglilingkod, o matetempt ako na agawin yung kapangyarihan sa Kanya That was 2006 until 2019. 13 years ba yun? Hindi ako ganun kagaling sa math, Pero, nanindigan ako, buong-buong ibibigay sa pastor ang kanyang dapat matanggap, pamasahi lang sa akin. Praise God, pamasahi lang sa akin. Kaya trinain ako ng liderato na yon. Trinain po ako na magparaya. Trinain ako ng Panginoong Diyos magpakumbaba. That's the real meaning of being humble. Kasi nasa kamay mo na pwede mong tanggalin. Pero sabi ko po, sa awa at habag ng Panginoon, bigyan nyo lang ako ng pamasahe. Huwag ninyong tatanggalin sa pastor ang kanyang tinatanggap. Ako magpipreach, ako lahat ang gagawa. Pati sa Marbal, I will represent, but I will point to him. As my pastor, I will point to him na siya po ang leader ko. I will point to him. Hindi ako mag-e-epal. Nasasabihin kong, ako po yung assistant niya. Hindi po ako mag-e-epal ng ganun. I will point to him dahil siya po ang itinalaga ng Diyos dito. Minsan kasi may nagtatanong po sa akin, anong leadership training ang in-undergo mo? Lahat po yan na pagdaanan namin. British Council leadership, pero hindi po yan na nag-train sa akin. Ang nag-train po sa akin, ma-expose ako sa ganung pagkakataon na pwede mo nang tanggalin itong liderato, pero kinikilala ko ang pastor na inilagay ng Diyos sa church na ito. Amen po ba yon? Kaya ako nagagalak po Hindi po lahat natututunan sa libro. Hindi po lahat natututunan po sa scripture. Tinitignan ng Diyos minsan ang karakter natin. Tinitignan ng Diyos, anong gagawin mo? Kaya ako'y nagpapasalamat po. Bakit ho? Kasi from there on hanggang sa ngayon, yung lagablab po ng paglilingkod hindi namamatay. Habag ng Diyos. Awa ng Diyos. Anong sinasabi po ni Pablo? Maging maningas tayo sa Espiritu. Maningas, naglalagablab, umaapoy. Bakit? Tingnan nyo po, number 1. Kailangan pinananatili yan You will learn something from the Old Testament. Ang mga pari ho dati, nag-aalay po sila ng apoy.
Itong apoy na to kailangan hindi mamamatay. Otherwise, sila ang mamamatay. Papatayin sila ng Diyos. Kaya yung mga Levita, they always offer. At ito po, pag nilalagyan po nila yan, kailangan naglalagablab ang apoy. Ang sabi po ng Levitico 6:12 hanggang 13, in the book of Leviticus chapter 6 verse 12 to 13, ang apoy sa altar, who is now the altar, di ba? Ang apoy sa altar ay dapat panatilihing nagniningas. Sabihin nga ho natin, panatilihing nagniningas. At may salitang dapat, hindi dapat mamamatay. Bakit ho? Ito'y dapat gatungan tuwing umaga. Sabihin nga ho natin, gatungan tuwing umaga. Now, in the New Testament, ibibigay ng Lord ano yung panggatong. Kasi Old Testament ito eh. This is a physical manifestation na ang apoy sa dambana, ang apoy sa altar, hindi kailangang mamatay. At ang sabi po dito, ihahanay sa ibabaw ng gatong ang handog na susunugin at ang tabang kinukuha sa handog pangkapayapaan. Hayaang laging may apoy sa altar at hindi ito dapat pabayaang mamatay. Sabi nga ho natin, hindi dapat pabayaang mamatay. Actually, imposibleng ang apoy ho hindi mamamatay ho eh. Pero they are very diligent kasi may utos ang Diyos. Pag namatay ang apoy, mamamatay ang pare. Kaya talaga sila every night and day, shifting yan. May maglalagay ng apoy, may maglalagay ng panggatong, may magpapaypay po dyan para magningas ang apoy. Hindi kailangan mamatay. Pero ano pong pinapakita sa atin? Sabi po dito, dapat panatilihing nagniningas. Minsan po, isa sa pagniningas dyan, yung panggatong na dapat nating ilagay, sabi po dito, walang iba kung hindi panalangin. Sabi po dito, ihanay sa ibabaw ng gatong ang handog at dapat gatungan ito tuwing umaga. Ano pong ginagawa natin every morning? Sana po makita ninyo yung relevance ng panalangin paggising ng umaga. Huwag kayong magagalit, hindi masama social media. But is that your priority? Tignan ng news kaagad kung binomba ba ng US ang Iran, kung magkano na ang presyo ng gasolina ngayon. So you move on looking at the Facebook, sabi nga natin, pananampalataya, hindi paningin. At pag nakita nyo, biglang tumaas ang dolyar, tumaas po ang presyo ng gasolina, magmumukmuk tayo, magagalit po tayo, because our character is being tested by our problems. Dumating ho yung ganyan. Ay, nakikita ko kuminsan sa mga Facebook po, nandoon po, naglalagablab. Wala nang pag-asa ang bansang Pilipinas. Lumalabas kasi yung karakter mo. Samantalang itinuro sa atin sa Biblia, be still and know that I am God. Nakalagay po sa propesiya ang Persia, yung Iran po. Talagang nakalagay po dyan, yan po ay magiging isang malaking problema sa Israel in the last days. Nakalagay po sa Biblia, lahat po yan. Kaya wala na po dapat tayong ikatakot, kapatid. Talagang lalabas ang digmaan. Magkakalindol po talaga. Pero payapa po tayo kasi nandoon po ang salita ng Diyos. Siya ang ilaw, siya ang tanglaw sa ating landas na nilalakaran. Kaya clear, nakikita natin eh. Kaya sabi po dito, alam nyo ang apoy, pag inalis nyo ang oxygen, patay yan. Ang oxygen po ang nagbibigay po ng fuel o ng gatong. Sabi po kanina dito, dapat panatiling nagniningas, dapat ito'y gatungan araw-araw. At dapat ito po yung atin pong kalakasan. Every morning pala ang panggatong prayer. But hello, how's our prayer life? Hindi ko po sinasabi you join the prayer circle. Nasa inyo na po yun kung sasama kayo o hindi. Pero ako'y tumatayo dito at palagi ko ipapahayag ang kabutihan at ang pagsaway ng Panginoon sa atin. Maaari nga naman, may trabaho ka, busy ka, may iba ka pang prioridad sa buhay mo. Pero sa umaga bang gigising tayo, may panalangin ka bang baon sa Diyos? Kasi mamamatay ang apoy pag walang oxygen. At ang oxygen po ng pagningas ho sa Espiritu, walang iba kundi ang panggatong ho ng panalangin.
Pag wala ang prayer, patay ka, kapatid. Uulitin ko po. May mga espiritong kumakapit sa mga kabataan ho ngayon. Hindi kayang palayasin ho ng pastor yan. Hindi kayang palayasin ho ng pagbabasa ng Biblia yan. May mga kuta, may mga fortresses po, may mga tanikala, nawawasakin lang ng Diyos sa sama-samang panalanginan. Doon lang ho masisira yan. May mga sakit, hindi gagaling talaga. At ipapakita ng Panginoong Diyos sa pamagitan po ng sama-samang panalangin, lalo na ng mga matatanda ng iglesia sa pagpahid po ng langis, gagaling ang mga sakit na yan. Ako'y nabe-bless din naman po, hindi naman ho nawawala eh. Sabi nga po ng Ezekiel 22:30, someone should stand on the gap. Sabi ng Panginoon po doon sa Ezekiel 22:30, naghahanap ako ng tao na maglalagay ng pader. Naghahanap ako. At ito po ang tao na ito, ang siyang magpoprotekta, siyang mag-iingat, gagamitin siya ng Panginoong Diyos upang ipagsanggalang ang lungsod, lalong-lalo na sa darating ho na paghatol ng Diyos. Pero anong sabi ng Diyos? Wala akong nakita. Paano tulog? Paano walang tumatayo? Paano walang nananalangin? Kaya yung standing on the gap po na yan, that's biblical. Dapat ho, sa bahay, pag halimbawa may isa pong buong pamilya, kahit yung tatay nakatayo, o kung halimbawa yung tatay malayo naman sa Diyos, kahit yung nanay tumatayo araw-araw sa panalangin. Kung parehong nanay at tatay po, hindi pa nakakakilala, yung anak tumatayo. Kung kahit hindi pa yung anak, yung kasambahay man lamang po. Kaya mapalad yung may mga kasambahay na Kristiyano, baka may nananalangin sa inyo. Kaya hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang pamilya ninyo. Can we say amen? Someone is standing on the gap. Naghahanap ako ng taong maglalagay ng pader upang ipagsanggalang ang lungsod saan ho? Sa darating na hatol ng Diyos. Pero wala akong makita, sabi ng Panginoon. Ang sabi ng Ezekiel 22:30, wala akong makita, ang sabi ng Panginoong Diyos. Because no one is standing on the gap. Tatandaan nyo po, ang prayer po, oxygen. Ang sabi po, dapat gatungan tuwing umaga. Kasama po sa panggatong dyan, yung salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos, yun po yung fuel. Mahal po ang gasolina ngayon. Mahal po ang krudo ngayon. Pero anong krudo para uminit kayo? Salita ng Diyos. Ano po yung, kasi kahit may krudo ho pag pinatay nyo po yung oxygen, hindi ho lalagablab yan. Prayer is our oxygen po. Ito pong salita ng Diyos po, yan po yung tinatawag po natin na panggatong o kaya yung fuel. Ano ho? Kailangan ho talaga, nasa puso ho natin. Sabi nga ni Santiago, hindi lang ninyo narinig, kung hindi, nilakaran ninyo, isinakatuparan ninyo ang salita ng Diyos para hindi kayo maitulad sa isang taong tumingin sa salamin at pagkatapos niyang tignan ng salamin, nakalimutan na niya ang itsura niya doon po sa kanyang tinignan. Kaya who stands on the gap? Alam niyo po, naalala ko dati ho every time ho na dumadaan ako dyan, nandito opisina dati ho ni Pastor Noli Sisilip ako. Nakita ko mataimtim na nananalangin talaga. Kasi yun yung dapat gawin ng isang lingkod ng Diyos. Mataimtim siyang nagpe-pray. Bago man lamang tayo malagutan ng hininga o tawagin ng Panginoon, how is our prayer life? Baka lahat ho pakita lang. Baka lahat ho routine. Kasi baka masabi pong, wala ako nung araw na ito. Baka sabihin, absent ako. Baka mamaya, palabas lang lahat. Bakit po sinasabi sa atin ng Diyos ito? Kasi walang nakakaalam kung hindi ang Diyos lang. Kaya pati ako, kailangan tignan ko rin yung sarili ko. Baka mamaya, routine lang yan para makita. Present ako. Para makita na mga kapatiran, masigasig ako, pero sa Panginoon, hindi ka naglalagablab sa apoy. How's your scriptural reading?
O mga kapatid, naunawaan ko po, hindi po lahat tayo malilinaw na ang mga mata. Hindi po lahat tayo magaling magbasa. Pero pwede pa tayong makinig, hindi naman po tayo bingi. Pwede ho ninyong buksan, mga modern na mga cellphones ninyo. Sabi ni Sister Linda kanina, lahat tayo may Facebook. Hindi po lahat, misis ko, walang Facebook. Praise God. Kasi kung minsan yung Facebook talaga, nagdudulot din sa kasi ng friction. Makikilala ka pa. Kaya maingat po. Siya lang yata yung taong nakita ko walang Facebook, walang Instagram, wala lahat. Kasi mas safe po, mas mapayapa yung buhay po ninyo. At usually po, kung minsan kailangan nyo pa nga talagang wag nang tignan. Kasi grabe ho yung balitaktakan dyan, mawawala ho yung talagang pagiging Kristiyano ninyo sa iba-ibang mga tao po pag nakita po ninyo. Kaya gusto nyo ng mapayapang buhay, magtuon na lang tayo ng pansin natin sa Diyos. Pwede po i-deactivate ninyo po yan, magiging mapayapa po buhay ninyo. Kaya po napakaganda, meron tayong oxygen, prayer, meron po tayong panggatong, at hindi lang yon, meron tayong temperatura. Mahalaga po makita natin, should be a temperature. Mainit ba? Malamig ba? Maligamgam ba? At yan po yung pagsamba, yung worship. Pag may oxygen ka na, panalangin, may panggatong ka na, kasama yung salita ng Diyos, at pwede nyong initan yung prayer ninyo, pwede nyong initan po, kasama po yung inyo pong pagbabasa ng salita ng Diyos sa pagsamba. O minsan po, pinalalalim tayo ng Diyos. Yung pagsamba po, di ba sabi sa Romans chapter 12, dun po sa verse 2, kaya nga ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang banal, buhay, kalugod-lugod na handog, na siya ninyong tamang pagsamba. Kasi pwede pong superficial ang pagsamba. Ang galing ni pastor. Hindi ho yun ang pagsamba. Ang galing ng mga musicians natin, talented. Ang galing ng song leader. Ang galing kanina ng Bible studies. Pero hindi naman malagablab yung puso niya. Superficial lang yun eh. Gusto ko kasing ipakita na present ako palagi rito. Gusto kong ipakita na magaling akong pastor. Gusto ko ipakita ang talent ko bilang musician. Pero there is no broken, contrite, and humble heart. Kaya ulitin ko para uminit lalo, yung tamang pagsamba. As we offer ourselves as a living sacrifice, holy and pleasing unto God, which is your right spiritual worship. Romans chapter 12, verse 1 to 2. Ilayo na nga natin yung atin pong mga paningin sa mga bagay na makamundo na ito. Kaya nga, kung meron po tayong talagang you love Jesus, imposible na pagka mahal niyo si Jesucristo secondary, tertiary ang prayer eh. Hindi ako maniniwala na mahal ninyo ang Diyos eh. May trabaho pastor eh. Hindi ako maniniwala kapatid. Hindi ako maniniwala. May negosyo po kasi kaming mas mahalaga. Hindi ako maniniwala na prioridad mo si Kristo. May pasyal kami pastor eh. I don't think na hindi ko masamang pumasyal, but I don't think, hindi ka naman nanalangin kasi nakapasyal po kayo. Yung pagsamba ho natin, mga kapatid, I don't think na magagampanan ho natin yung pagsamba natin if we do not love the Lord Jesus Christ. Kung hindi natin mahal ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga panatilihin yung pag-aalab na yan. Yung panalangin, yung scriptural reading, pakikinig ng salita ng Diyos, kasama dyan yung pagsamba. Pangalawa sabi po ng banal na kasulatan, yung pagpapalakas ng pag-alab ng kaloob. Sabi po ng 2 Timothy, ang 2 Timothy chapter 1 verse 6, dahil dito, sabi ni Pablo, si Paul po, tinuturuan niya si Timothy, dahil dito ipinapaalaala ko sa iyo na pag-alabin mong muli. Kasi nawawala yung flame natin eh. Nawawala talaga yung atin pong paglagablab ng paglilingkod. Kaya nga paalaala niya, pag-alabin mong muli. Nakita niyo yung salita, muli? Nawawala kasi yan eh. Pag-alabin mong muli ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ano yung katawagan sa inyo ng Panginoon? For example po, teacher kayo. Ako po'y naghanap ng kaloob sa akin ng Panginoon.
Nag-aral po ako dati ng batas, pero hindi ako pinatuloy ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Kasi nailagay na sa puso ko, pag ako'y naging abogado, ako'y magiging abogado ng mga drug lord. Gusto kong yumaman. Kaya binawi ng Diyos, hindi ka po pwede dyan. Gustong-gusto ko dahil, alam niyo po yung abogasya, sabi ko nga ganun po, madaling matandaan po sa akin natatandaan ko po Pero sabi ng Panginoon, mag-stop ka dyan. Ayaw kitang gawing abogadong masama, gusto kitang gawing abogado ng salita ng Diyos. So sabi ko, Lord, siguro sa teaching po, paano mapag-aalab yung kaloob na bigay sa atin ng Panginoon? Ang sabi po dito, pag-alabin mong muli ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos. Bilang teacher po, paano po tayo mag-aalab? Siyempre, ang source natin ng karunungan, ang Word of God. Dati talaga po, yung akin pong lumang Biblia ho, kung makita nyo, iba-iba yung kulay talaga ho Ngayon, ang ginagamit ko, yung regalo sa akin ni Sister Amy, talagang gustong-gusto ko po itong Bibliang ito Diyos na ho ang bahalang gumanti po sa inyo. Kasi ito po kahit sa magkakasal ako, dala-dala ko po yung kulay blue. Alam niyo kung bakit Sa likod nito, nandun na rin lahat ho. Halimbawa may ikakasal kayo. Meron na rin dito kumpleto pastors, ang tawag po dito, pastors Bible. Sabi ko ganun, paano ho mapapalakas yung pag-aalab na binigay po sa akin ng Diyos sa pagtuturo? Alam niyo po, una mo dapat i-claim, hindi ka magaling na teacher. Mas marami yung magagaling sa'yo. Ganun ginagawa ko ho. Titignan ko nga yung mga tamang preacher. Pakinggan ko nga kasi wala akong nagpe-preach din sa akin So pinakikinggan ko po si Pastor Peter Tanchi. Pinakikinggan ko po si Pastor Stephen Prado. Pinakikinggan ko po si Pastor Ed Lapis. Pinakikinggan ko rin ho si Eli Soriano, pero may covering na. Kasi may mga matututunan pa rin kayo, pero hindi po yung mga major doctrine. Nakikinig din ho ako sa Iglesia ni Cristo para mabalansi ko, alam ko rin yung kanilang pinag-aaralan. At doon po, nahuhubog yung pong pagiging guro ninyo, nahuhubog yung pagiging teacher ninyo, nahuhubog po yung pagiging pastor po ninyo. Pero kung minsan, ang natututunan kasi natin ay yung pong tinatawag nating head knowledge. Alam niyo po, dun sa mga pinakikinggan ko na yun, hindi lahat yun tama, May mga magagaling po doon. Pero, makikilala ninyo sila sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. Kaya ang tunay na pagtuturo po, tuhunit, kailangan bumubunga siya. Kaya kung ang kaloob sa iyo ng Panginoong Diyos, tumugtog, kasama yan. Let your talent be ablaze. Kung nasa bahay ka po, halimbawa talagang ikaw yung song leader ng church po, umawit kayo ng umawit sa Panginoon. Tumugtog kayo ng tumugtog sa Panginoon. Kung ang inyo pong kaloob ay pagpapayo, mga kapatid, huwag niyo sasabihin po na enough na yung nalalaman ko sa Biblia. Makinig kayo ng mga pastor na nagpapayo. Ako po ang pinakikinggan ko sa mga pagpapayo sa mga anak. Kasi wala akong anak. Baka mamaya tanungin ako, ba't kayo nagpapayo? Wala naman kayong anak. But kung minsan pinakikinggan ko, ganun pala pag may anak ka, ganun pala ang dapat mong sinasabi, dapat mas malawak yung pangunawa mo. Kasi ang sabi ng Biblia, kailangan palakasin natin yung pag-aalab na kaloob. Magturo ka, kailangan mga kapatid, nag-aaral. Ikaw po'y umaawit, kailangan nagpa-practice tayo. Ikaw po ay nagbibigay ng payo, kailangan tumatanggap ka rin ng payo. Amen? Kasi kailangan naglalagablab po ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos, especially, sabi po rito, nang ipatong ko sa iyo ang aking kamay. Ibig sabihin po ng pagkapatong, at the time na nakilala natin si Kristo bilang ating Diyos at bilang ating tagapagligtas. Yung ating pong nasa multimedia, pwede pong mahon lalo po. Kung ako halimbawa sa multimedia, titignan ko po, lalo na si Francis, future engineer natin yan. Titignan ko po, ano kaya yung mga iba pa natin pong mga software. May OBS tayo na ginagamit. Kami po, StreamYard, kung nakikita nyo po. Di ba kayo nagtataka
One-man job lang ho yun. Wala ho kaming mga kasama doon. Pindot dito, pindot doon, lumalaki, lumiliit. Kung nakikita ninyo, pumapasok yung PowerPoint, lumalabas. Bakit ho? Pinag-aralan po namin yung StreamYard. Pinag-aralan po namin yung OBS. Naku, hindi ako masyadong techie sa ganyan ho. Pero, since gagamitin ho na medium ng Diyos sa pagpipreach, kailangan ho matutunan din. At gayon din ho yung ginagawa ng multimedia ministry. Bakit ho? Lahat-lahat ho yan tinatagpi-tagpi ng Diyos para lahat tayo maging mainit sa paglilingkod. Ikatlo ho, kasama din po dito yung pag-aalab ng may pagkalugod sa Panginoon. Ulitin ko po, God knows the intention of the heart. Alam ng Diyos ang motibo natin. Ang sabi ko nga sa Panginoong Diyos wag nawa pong dumating yung pagkakataon pupurihin na yung pastor dito. Ang galing ng pastor. Itanong mo kay pastor, Biblia ang sasagot. Yan na ho ang start ng pagbagsak ng pastor. Ang galing ng pastor, memoryado niya yung Biblia. Walang makakatalo sa pastor namin sa debate. Yan na po ang start na ang pastor po ay hindi na magiging sa Diyos. Kaya nagpapasalamat po ako kung ang pastor ay hindi napupuri. Kung minsan ho, nagpapasalamat ako, hindi na naalala po, Pastor's Day. Kasi benepisyo po sa pastor po. Bagaman ang church na ito hindi pa rin nakakalimot po sa birthday ng pastor, pero walang samaho ng loob sa pastor kahit hindi nyo maalala yung birthday. Dahil lahat-lahat ho nakaturo kay Kristo. Amen? Secondary lang ho kung maalala. Minsan tinatanong, bakit sa inyo pag pastor day, wala yung mga pastor ninyo nakaganyan? Salamat sa aming pastor. Hindi namin kailangan yun Kasi isa lang ho yung pinasasalamatan namin at tinuturo namin. Tingnan nyo po yung mga website ng mga pastor ho, yung may mga Bible studies. May minsan nakalagay, the past and the present. Ang past and present, praise God. The Alpha and the Omega is the Lord Jesus Christ. Amen? Hindi ikaw ang past, hindi ikaw ang present. Ikat lang ng Diyos yung present po, wala na yung lahi ninyo Huwag kayong magagalit, mahal ko kayo. Kaya ako sinasabi yon, baka nakafocus na sa church ninyo, ang ministeryo ninyo. Hindi po ito, halimbawa, Juan de la Cruz Ministry. Hindi ako gumagamit ng ganun ho. Ito po ay Peace of Harvest Christian Ministry. Kaya kung minsan po, ako po ay may reservation sa mga pastor po, magpapagawa ng tarpaulin. Happy birthday, lalagay ho sa labas ng church, mahal naming pastor. Hindi ho mangyayari sa church na ito. Galing sa puso ko, kahit hindi nyo po maalala pastor sa Pastor's Day, kahit hindi nyo maalala ang pastor po, kahit na birthday po niya, basta naalala nyo si Kristo, masaya na po kami. Can we say amen? Palakpakan natin si Kristo. Hallelujah! Praise God! Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 28, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kaharian na hindi pwedeng mayanig. Sambahin natin ang Diyos na parang kalugod-lugod sa Kanya, sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. May paggalang at pagkatakot. Alam niyo po yung paggalang at pagkatakot, that is simply fear of the Lord. Yan pong pasimula ng karunungan. Paggalang at pagkatakot. At dapat ho ang pagsamba natin, kalugod-lugod. Is this in consonance? Dun po sa Romans chapter 12 verse 2, kaya nga ialay ninyo ang inyong sarili, sabi ng verse 1, Isang handog na banal, isang handog na buhay, isang handog na kalugod-lugod. Kaya sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod. Si Lord po, hindi siya concerned po na ang service po natin, kulay puti lahat ng damit ninyo. Minsan may nagtanong sa akin, bakit kayo informal? Kami sa church namin, ang didisente, nakakulay puti lahat. Naalala ko tuloy yung sabi ng Panginoong Diyos, yung mga nicho ho, maputi. Pero sa loob po, nabubulok ho. Kasi hindi naman outside appearance o tinitignan ng Diyos Na bakit ang church ninyo, wala man lamang pangalan ni Kristo. May nagsabi na rin po sa akin nun Ang pangalan ng church ninyo, pangit. Peace of Harvest. Hindi niya alam, nasa Bible po yun. Hindi katulad ng church namin. May Kristo, kompleto pa nga.
Pero hindi lahat ng gumagamit ng meaning po ni Kristo ay totoo. Kaya po sabi po dito, sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod, pag-aalab na dapat ho, nalulugod ang Diyos. Meron pong isang talata sa Biblia in the Old Testament, yung pag-aalay po ng apoy, nilalagyan ng mga pari po yan. Kumuha ng ibang panggatong sinahab. Ibang panggatong yung nilagay niya. Pinatay siya ng Diyos. So may pinapakita ang Panginoon, hindi porke nagniningas ka, kung hindi po talagang naglalagablab ka, maka-Diyos na. Kasi they use the wrong fire. Nakalagay sa Old Testament po yan Naglalagay sila ng maling apoy. Kaya nga sabi po dito, ang pagsamba natin, it's not the superficial level. Nagpapasalamat tayo kung magaganda po. At magaganda naman talaga ang boses po ng atin pong mga song leaders. Mahuhusay po yung mga tumutugtog sa atin. But beyond the talent that God gave you, yung heart po ba natin talaga pong naglalagablab, Lord, ginagawa ko to sa iyo dahil puro ang puso ko na gusto kong maglingkod sa iyo. O kaya, tatayo ba tayo dito bilang pastor? Ay, gusto ko mapapansin nila na ako ang pinakamagaling na pastor. Baka po, i-consume tayo ng apoy na yan because again, God is an all-consuming fire. Sabi po dito sa verse 29, sapagkat tunay nga na ang Diyos, ang ating Diyos, ay apoy na tumutupok. Baka mamaya yung mga ginawa ko po, gawa sa kahoy, gawa sa dayami, gawa ho sa mga bagay na madaling masunog. Ano pong sabi ng 1 Corinthians 3:16? Padadaanin po sa apoy. At pag ang ginawa nyo po ay gawa po sa kahoy, sa dayap, at saka po sa mga nagniningas na materyales, masusunog. Pero kung ang ginawa nyo po ay gawa sa ginto, gawa po sa pilak, gawa po sa mamahaling bato, pag pinadaan sa apoy, mananatili. Bakit ho? Tama yung pagsamba ho. Ikaapat, kuminsan ho, nakakita na ano po ang kulay ng apoy, lalo na dun sa mga natin, mga estudyante ho. Pag mainit na mainit ang apoy, anong kulay, Francis? Nakakita na ho kayo, pag binuksan nyo yung shellane ninyo, kulay blue, sobrang init yun, kapatid. Pati po sa mga stars po, pagkakulay blue yung apoy, sobrang init po nun. Hindi po kulay yellow yung pinakamainit po. Yung acetylene po, pag nakita nyo yun, naglalagablab po yun Makakahati po ng bakal yun Kulay blue yung apoy, mainit na mainit po. Pero kung minsan yung ating paglalagablab, hindi ganun kainit. Minsan iinit ka, minsan lalamig ka. Sabi po ng pahayag 3, baka mangyari sa atin, warning. Warning po mga kapatid, warning din sa akin. Ang sabi po ng Revelations chapter 3 verse 15 to 16, alam ko ang ginagawa mo, sabi ng Panginoong Diyos. Tingnan nyo, walang maitatago sa Kanya Alam kong hindi ka malamig ni hindi ka mainit, patay. Papasok sa church, ang init-init. Paglabas ng church, may kasabihan nung araw malamig pa sa ilong ng pusa. Alam nyo po yung gano'n, nakasabihan. Tuloy, nung bata ako, hinawakan ko tuloy yung ilong ng pusa. Malamig nga. Yung kanin malamig pa sa ilong ng pusa Ganun ba tayo? Minsan malamig, minsan mainit. Ang apoy po, consistent po yan. Ulitin natin, ang oxygen ng apoy po ay walang iba kundi panalangin. Ang panggatong po ng apoy ay walang iba po kundi ang salita ng Diyos. At kasama po dyan, yung pagsamba natin, na ito po yung nagpapainit talaga. Paano yung pagsamba natin? Sabi po dito, mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Mas gusto pa ng Diyos kung nag-backslide ka, mag-backslide ka na. Kung gusto po ng Panginoon Diyos, kung mainit ka, magpatuloy ka sa pag-iinit. Pero kung minsan backslide, kung minsan mainit, kung minsan babalik ulit sa malamig, minsan babalik na naman po sa mainit, ang tawag dyan, maligamgam. At hindi tayo papasok sa langit kung tayo maligamgam, kasi rejection po yung pagsuka Tinitignan ko to, baka naman mapapatawad ng Diyos. Opo, pero pag napatawad tayo, consistent na makakasala tayo, pero let us be consistent. Paglabas nyo mamaya rito, kailangan naglalagablab pa rin. Paglabas natin dito, hindi tayo malamig.
Paglabas po natin, hindi ho tayo maligamgam. Paglabas natin, kailangan tayo po'y mainit. Ang sabi po rito, ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni hindi malamig, isusuka kita. Ang hirap naman ng aral na yan. Paano ba kami maglalagablab? Madali lang ho, kapatid. First, you pray to God, Lord, give me a wisdom right now po, mula po sa inyong scripture, at kung ano po yung tamang pagsamba po. At bibigyan tayo ho ng insight ng Panginoon sa lahat ng ating gagawin. Magi-internet ka man, kakain ka, iinom ka ng tubig, mamamasada ka, magtuturo ka, papasok ka sa opisina, sa lahat ng ating gagawin bilang pangwakas, mga kapatid, hindi na kayo manlalamig pag ganito ho, anuman ang inyong ginagawa, sabi ng Colosas 3:23, gawin ninyo ng buong puso. Sabi nga ho natin, buong puso. Talagang lagablab yan. Anuman ang gagawin ninyo, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Ay, ayoko, hindi naman ako nabibigyan ng importansya sa church. Mag-pray ka pa rin, sumama ka pa rin sa prayer circle. Kahit nararamdaman mo, wala kang masyadong trabaho, wala masyadong binibigay sa'yo, hindi ho yung tao ang dapat nyong tignan. Tumingin kayo sa Diyos. Ayoko na maglingkod sa Peace of Harvest. Hindi naman kami nabigyan ng oportunidad. Ang sabi po, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Sa lahat ng gagawin natin, gawin natin ng buong puso na para sa Panginoon tayo naglilingkod at hindi tayo naglilingkod sa mga tao. Tayo po lahat ay tumayo at palakpakan natin ng Diyos. Praise God. Ama naming makapangyarihan, muli po, ilagay niyo po yung a flame and a blaze heart in serving you. Salamat ng marami, Panginoong Ama, dahil malapit na ang takdang panahon. Malapit na, Panginoon, ang pagkatawag din namin. Anytime, any moment, Panginoong Ama, pwedeng mag-rapture. Kaya, Panginoong Diyos, sa aming puso, Lord, we're not going to look at any persons or people inside the church. Magsisilbi kami, Panginoon, na naglalagablab ang puso, sapagkat sa lahat ng aming gagawin namin ito nang meron pong buong pusong paglilingkod sa inyo, na parang kami naglilingkod sa inyo at hindi po naglilingkod sa tao. Salamat po, Panginoong Ama, sapagkat you are an all-consuming fire. Ikaw po ang apoy na tumutupok. Ikaw ang apoy na naghahayag ng laman ng mga puso. Ikaw po ang apoy na siyang nagbibigay po ng tanglaw sa daang amin pong nilalakaran at nagbibigay po ng liwanag sa lahat ng amin pong pinupuntahan o amin pong dinadaanan. Kaya po sa umagang ito, nagpapasalamat kami, Panginoong Ama. Sana po panatilihin yung naglalagablab, umaapoy, at naglilingkod kami, Panginoon, hanggang sa patirin niyo po ang aming buhay, hanggang sa muli niyong pagdating, hanggang sa pagkakataon po, Panginoong Ama, na kami muling dagitin in the great rapture. Walang iba po kaming paglilingkuran, kundi ang aming dakilang Diyos at tagapagligtas na aming Panginoong Jesucristo. Muli, Ama, maraming salamat po. Sa iyo po ang pinakamataas na papurit pagdakila. Sa banal po na pangalan ni Jesus, tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Thank you very much sa Panginoon, sa buhay ng ating pastor. Gayon din po ay tatawagan po natin si Sister Jing Vista upang pangunahan tayo sa panalangin ng tithes and offering. Thank you, Attorney Malen. So, sige po, ihanda po natin ang ating mga kaloob. Okay, and pangunahan ko po kayo sa panalangin. Okay, Heavenly Father, maraming salamat, Lord, for using Pastor Archie, Panginoon, upang maintindihan namin, Panginoon, at marinig ang inyong mga reminders, O God, that we should rely on you, Panginoon. We should keep on praying and we should keep on seeking you, Panginoon. Your presence, O Lord, in our lives is very important, Panginoong Jesus.
wala po kaming magagawa, Lord, kung wala ka sa aming buhay. Ang lahat ng bagay na meron kami, Panginoon, ay galing sa iyo, Panginoon. And marapat nawa naming, Panginoon, na makapagbalik, Panginoon, and to give back, Panginoon, sa inyong bahay-sambahan. Lord God, I pray, Panginoon, sa aming mga trabaho, O Lord, pagpalain niyo po kami lalo, O God. Bigyan niyo po kami ng knowledge and wisdom, Lord, strength, Panginoon, sapat na talino, Panginoon, upang magampanan namin ang aming mga trabaho, O Lord, upang maging source of income din, source of channel of blessings din po kami, Panginoon, sa aming bahay-sambahan at sa lahat ng mga kapatiran na nangangailangan. Lord God, we also pray, Panginoon, na ang lahat, Panginoon, ng aming offerings, O God, ay magamit lamang, Panginoon, sa ikailalago ng iyong bahay-sambahan. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name, Amen. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good. God is good. He's so good all the time. Dadako naman po tayo sa greetings ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Sa March 27 po, happy birthday, Sister Richelle Ann Bautista. Happy birthday po. And sa March 23, ang ating pong ang ating pong mga muse and escort. Sa March 23 po, happy anniversary si Brother Greg and Sister Emmy Melendez. Happy anniversary po. And of course, sa March 27, si Brother Raj and Sister Dayan de los Reyes. Sige po, sa ating pong mga natawag, inaanyayahan namin po kayo sa harapan upang ipanalangin po tayo ng congregation. Sige po, extend po natin ang ating mga kamay. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpupuri sa inyo. Kami po, Lord, ay nagpapasalamat sa buhay po ng ating brothers and sisters na nagdiriwang po ng kanilang kaarawan. At gayon din po sa aming pong mga mag-asawa, nagdiriwang po ng kanilang anniversary. Truly, Lord, we are blessed, Panginoon, sa kanila pong mga presensya. Nawa po, Panginoon, ang kanila pong pagsasama ay maging aming pong gabay din, Panginoon, sa amin pong pamumuhay. Panginoon, we thank you, Panginoon, sa buhay po ni Brother Greg and Sister Emmy, gayon din po kay Brother Raj and Sister Dayan. Lalo niyo po, Panginoon, kayo po ang manguna sa kanila pong buhay pag-asawa, sa kanila pong pamilya. Bless them, Panginoon. Grant the desires of their heart, O God. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa patuloy nilang paglilingkod sa inyo. Tunay nga po, Panginoon, kayo ang maging pillar, kayo po ang maging ilaw, at kayo po, Lord, ang maging sandigan po ng mga mag-asawa po na aming mga members. Ang lahat po ng ito ay aming pong tinataas
Sa pangalan ni Jesus, Amen. Anniversary po ulit sa atin pong regular announcement. Every 9:30 po, meron po tayong Bible studies po dito po sa Bahay Sambahan. So bago po ang ating service, inaanyayahan namin po kayo na umattend. For March 29 po, be guided po with our next activities. Ang ating maglilid po ng Bible studies po ay si Brother Boy de los Reyes. Ating pong presider si Brother Raymond Bautista. For the tithes and offering po si Brother David Melendez, and flower bringer po, Pastor Melvin Visda and family. Every Wednesday naman po, may 7 o'clock in the evening po, tune in po sa ating Facebook page. Prayer meeting din po, every day, 5 o'clock a.m. to 6 a.m., every Friday, Saturday, Monday, meron po tayong 8 p.m. to 9 p.m. So lahat din po ito is via Facebook Messenger. Kontakin lang po natin ang ating pong ministry head po for prayer. At kung meron pa po tayong further announcement po, and for the final benediction, tatawagan na po natin si Pastor Archie. Tayo po lahat ay tumayo para tanggapin natin ang pagpapala, ang patuloy na gabay at ang blessing po ng Panginoon sa isang naglalagablab at mainit na paglilingkod sa Kanya. Purihin ka, dakilang Ama. Ama naming makapangyarihan, patuloy po lalabas kami sa bahay pananambahan po na ito. Lord, Ikaw ang nakakaalam ng puso namin, kaya Panginoong Ama, patuloy niyo i-guide kami through your Holy Spirit, through your scriptures po, Panginoong Diyos, upang ang lahat ng aming gagawin po, buong puso namin po na maipagkaloob sa inyo. Tulungan niyo po kami na masuri po. Tulungan niyo kami masaliksik po ang aming mga kalooban. Kung patuloy po na tama pa ang mga motibo namin, tama pa ang paglilingkod namin, at panatilihin niyo po, gaya ng amin pong nabasa kanina, Panginoon, in Leviticus, keep ablaze the altar, Panginoong Ama. Naglalagablab ang apoy po ng paglilingkod sa aming mga puso. At sa umagang ito, Panginoong Diyos, ako po ay nananalangin sa lahat ng mga kapatid po. Gaya po ng ipinanalangin ng inyong lingkod na si Moses, iniiwan ko po ang prayer na ito, taglayin po ng bawat isa mula po ngayon at magpakilan pa man. Panginoon, pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakilan pa man. At gaya po ng prayer po ni Jabez, Panginoon, every day I pray this prayer for all the brethren, Panginoong Ama. Patuloy po, Panginoong Diyos, tanggapin namin ang panalangin na ito. O that we will be a blessing to the other people, Panginoon, and you are going to bless us, that you are going to enlarge our territory, that you are going to keep your hands upon us, and to keep us away from harm, that we will not feel any pain, and you will answer all our prayers. At Panginoong Diyos, ang makapangyarihang panalangin ni Haring David, binibitawan ko rin po para tamasahin at tanggapin po ng bawat isa. At ang panalangin po na ito in Psalms chapter 23 verse 4, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. To God be the glory po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. God is good all the time, and all the time God is good. Hallelujah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah! 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 We worship you. For who you are, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good.
Magandang umaga po sa bawat isa. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Who you are. For who you are. You are good. God bless po sa lahat.